Loving God's Word. So ito yung pagmamahal sa salita. Natutuwa tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal at pagsunod sa Kanyang salita. Hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa nagugutom tayo sa Kanyang katotohanan at patnubay. Kaya nga kapag tayo'y nagugutom, nauuhaw, so dapat lagi tayong nagbabasa ng Biblia. Ito yung katangian na kapag tayo laging nagbabasa ng Biblia, ito yung pagkagutom natin sa katotohanan. Na ito'y sinasabi sa Psalm 1 verse 2. Sabi niya, ngunit ang kanyang kaluguran ay nasa kautusan ng Panginoon. At ang kanyang kautusan ay nagbubulay-bulay siya araw-araw at gabi. So araw at gabi. So ito yung inihahambing ang matuwid na tao sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng diin sa kanilang matinding kagalakan at pagtututok sa batas ng Diyos. Sa halip na baliwalain o kagalitan ang tagubilin ng Diyos, ang matuwid na tao ay nalulugod sa kanila at patuloy na iniisip ang mga ito. Nagbubulay-bulay araw at gabi ng salita ng Diyos. So ito ay nagsasalita sa isang buhay na nakasentro lamang sa salita ng Diyos bilang pinagmumulan ng karunungan at patnubay. Kaya nga ang ating laging binabanggit dito, dapat ang lagi nating pinag-uusapan salita ng Diyos, ang lagi nating iniisip ay salita ng Diyos at ang ating isinasabuhay ay salita ng Diyos sapagkat ito yung nalulugod ang Diyos sa Kanya. Nalulugod ang Diyos sa atin kapag tayo laging nagbubulay-bulay araw at gabi na ito nagbibigay sa atin ng karunungan at patnubay. Kaya sinasabi niya sa Jeremiah 15 verse 16, ang iyong mga salita ay nasumpungan at ang aking kinain at ang iyong salita ay nagiging kagalakan ng aking puso. So nagiging kagalakan natin ang puso, ang salita ng Diyos sa ating puso, tulad na lamang ni Jeremiah. Si Jeremiah ginagamit ang pagkain ng salita ng Diyos upang ipakita kung gaano niya kalalim ang pag-iisip at pagpapakain ng kanyang sarili sa mensahe ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkaing espiritual. Ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng kagalakan kahit na sa mahirap na panahon dahil siya ay pag-aari ng Diyos, tinawag sa iyong pangalan. So ang salita ay hindi lamang pagtuturo kundi ito'y pinagmumulan ng buhay at kagalakan. So tulad na lamang sa halimbawa, inilaan ni Ezra ang kanyang sarili sa pag-aaral at pagsasabuhay ng batas ng Diyos at pagtuturo nito sa iba. Mababasa natin yan sa Ezra chapter 7, verse 10. Sapagkat inihanda ni Ezra ang kanyang sariling puso upang hanapin ang kautusan ng Panginoon at gawin din ito at magtuturo sa Israel ng mga palutuntunan at mga kahatulan. So kaya nga't ito itinatampok ang dedikasyon at layunin ni Ezra. Sinadya niyang itakda ang kanyang puso at ituloy ang batas ng Diyos. Sundin ito at ituro ito sa iba. Ito'y nagpapakita ng isang nakatuong saloobin ng pag-aaral, pagsunod at pamumuno sa espiritual na mga bagay. Kaya nga tinihikayat tayo ng halimbawa ni Ezra na hindi lamang pag-aralan ang salita ng Diyos, kundi ipamuhay din ito at tulungan ng iba na maunawaan ito. So yan ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin ng kaluguran sa Panginoon.